Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu. Ngayon pong June 6, taong 2024. At ang atin pong nakikita rito ay ang kanyang daily chart time frame kung saan ang kanyang nabuong bullish candlestick kahapon ay bumangga po dito sa ating minor resistance line na 40 digits 2635. At base po sa aking short-term analysis dito ay mukhang hindi po niya kayang babasagin ito at mauuwi po ito sa pagko-consolidate or paglalaro sa kanyang presyo sa ilalim nito. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ngayon ay check po muna natin ang kanyang performance dito kay CoinMarketCap kung saan ang kanyang 24-hour performance ay umangat po siya ng 2.57%. Kaya ayan, hinigitan po niya sa performance ang kanyang rival na itong si Dogecoin. Pagdating naman po sa kanyang 7-day performance ay ayan, bagsak po siya ng 8.10%. Yan, maski nagawa po niyang lamangan itong si Dogecoin dito sa kanilang 24-hour performance, pero pagdating po dito sa kanilang 7-day performance ay mas malaki po ang naranasang pagbagsak ni Shiba Inu. Dito naman po sa ating sa kanyang market cap ay ayan, lumago po ito ng 2.57% at ang kanyang trading volume ay lumago rin po ng 33.03%. Nagpapakita po yan na maraming bumibili ng Shiba Inu. Kaya nag-reflect po yan sa kanyang presyo kahapon o yung kanyang bullish candlestick dito kahapon kung kaya siya umangat. Ayan. Ngayon ay check naman po natin ang kanilang official X account dito para atin pong alamin kung meron po silang bago or latest announcement na maaring makaapekto sa kasalukuyang presyo nito ngayon or sa mga paparating na araw. Ayan. Last 5 hours, ito. It's time for your weekly dose of SHIB news. This episode of the SHIB Magazine, edition 27, covers the rise of SHIB, a crypto odyssey, power of the SHIB army. Ayan. Plus, don't miss Bad Idea AI being listed on StealthX plus more. Ayan. Nailabas po nila ang bagong episode ng SHIB Magazine, edition 27 po yan. At ang laman po nito ay tungkol po sa yung the rise of SHIB, yung pagbangon ni Shiba Inu. Ayan, at tungkol ito sa crypto odyssey at ang power of the SHIB army. Yan, kung yung kapangyarihan ng community ni Shiba Inu. Ayan, nalista na rin itong si Bad Idea AI sa StealthX at ayan, marami pang iba. Ayan po yung laman ng kanilang 27th edition ng kanilang SHIB Magazine. Ito naman, big salute to our incredible SHIB army in India. Shiba Inu was the most traded crypto in India last month, even surpassing Bitcoin. This is a historic moment for the SHIB community. Ayan. Sila po ay nagbibigay pugay sa matinding suporta ng mga investor or holders or traders natin dito sa bansang India, sapagkat si Shiba Inu ang siyang naging most traded na crypto asset sa kanilang bansa nitong nakalipas na buwan. At nahigitan pa niya itong si Bitcoin. Kaya ito po yung mga top 5 coins na most traded dito kay WazirX. Ito po yung nangunguna na trading platform, crypto exchange trading platform sa bansang India. Ayan. Nangunguna ay si SHIB, sunod ay si Bob, pangatlo ay si Pepe, pang-apat ay si Fluky Inu, at saka pang-lima ay si Bitcoin. Kaya yan lamang po yung mga latest na tweet or announcement nila dito kay Shiba Inu, dito sa official X ni Shiba Inu. Ngayon ay check naman po natin ang kanilang SHIB burn. Ayan, umangat po ng 3,249.26%. sapagkat may nagsunog po ng 4 million na amount ng Shiba Inu tokens nitong nakalipas na 24 oras. Ayan, iisang
wallet address po yung nagsunog ng 4 million. Ayan, yung kanyang sinunog. Kaya umangat yung burn rate natin ng 3,249.26. Last 7 hours po yan na kanyang isinagawa. Ngayon ay balikan na po natin ang pag-technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si Shiba Inu. Ayan, bumangga po siya sa ating minor resistance line dito sa 40 digits 2635 at mukhang napaurong na po siya kasi naramdaman po niya na hindi po basta-basta niya magagawang tagusin or basagin yung ating minor resistance line na ito. At ang isa pang dahilan kung bakit siya ay napaurong dito ay wala po siyang gaanong sapat na momentum. Kung mapapansin po natin yung ating yung pangangatawan ng ating Housewick indicator dito ay lumiit po yung kanyang pangangatawan. Ayan, yung dito ay ganito dapat sana yung nakikita natin na sukat ng kanyang pangangatawan. Pero pagdating po rito, nag-umpisa po noong mga June 4 at June 5 ay nangangayayat na po siya. Ayan, nagpapakita po yan na humihina ang bullish momentum nitong si Shiba Inu. Ang malala po rito ay yung ating QQE bars. Yan, yung mga nabubuong QQE bars natin dito ay nandito na po sa ilalim ng ating QQE mode indicator o yung kanyang lower portion. Nagpapakita po yan ng signal na bearish po tayo dito sa ating QQE mode indicator. Kaya dahil dyan, ay yan po yung aking naging basihan kung bakit ko nasabi na wala pang kakayahan ngayon itong si Shiba Inu na basagin or tagusin ang ating minor resistance line dito sa 40 digits 2635. At ang dahil dyan ay yung aking analysis dito ay patuloy po siya sa pagko-consolidate or paglalaro dito po sa pagitan ng ating minor resistance line dito at mga support line dito sa ibaba. Isa pong horizontal support line at saka isa pong trend support line. Kaya yan, extend lamang po natin ito. Ayan, ito po yung ating trend support line. Kaya dyan lamang po siya. Kaya dito po lamang po siya maglalaro. Hanggang sa may lumabas po na isang matinding momentum. Yan na siyang magdidikta kung saan po ang sunod na direksyon na magiging galaw ni Shiba Inu. Habang nandito pa lamang po siya, hanggang nandito po siya sa pagitan nito at wala tayong gaanong matinding momentum ay ayan, patuloy lamang po siya sa pagkukonsolidate. Ngayon ay zoom out naman po tayo para sa aking long-term price projection dito kay Shiba Inu kung saan ay ayan po, hindi pa rin po nagbabago ang aking long-term price projection kung saan ay ang pinakamataas po na kanyang aakyatin ay ang 40 digits 3655. Dulot po yan ng kanyang naranasang breakout dito sa upper portion ng ating bullish flag pattern dito na nangyari or naganap noong May 15. Kaya ako pa rin po ay naniniwala na aakyatin niya ang pinakamataas na price target natin dito na 40 digits 3655. Yung malaking hadlang lamang po kasi rito ay yung major resistance line natin na ito na nasa presyong 40 digits 2774. Kung nagawa po niya itong lampasan ay magiging madali na po sa kanya para patamaan yung dalawang nandito na mga take profit natin dito or lalong-lalo na yung pinaka price target natin dito sa itaas. Yan. Yung mga gustong gayahin or kopyahin yung aking simpleng paraan dito sa pag-i-spot trading dito kay Shiba Inu ay ayan po yung aking mga live spot trading positions dito. Yung mga kulay yellow arrow signs po rito, ayan po yung aking mga sell pending orders or take profit. Yung mga kulay blue naman na arrow signs dito ay ito naman po yung aking mga buy pending orders. Yung mga dinaanan ng mga candlestick natin dito na mga arrow signs ay ito naman po yung aking mga previous trades. Kaya ayan, meron po tayong dalawang kulay yellow na arrow signs dito kung saan ay ayan nakapag-take profit po ako noong April 21 at nitong May 29. Kaya ayan. Yan po yung aking mga previous trades dito kay SHIB.
Yung ginagamit kong platform dito ay ang TradingView at yung aking ginagamit naman na dalawang indicators ay ang Hallswitch indicator at ang QQE mode indicator dito sa ibaba. Libre po itong gamitin at para sa mas kumpletong detalye tungkol sa mga ito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.